Rada joined Aurora. And Rada was someone they resonated to. Right? I think the very reason why they transferred was because of him. And finally nga kapatid ay nagsalita na nga itong si Alodia patungkol nga yan dito sa Tier 1 na kung saan kapatid sinabi niya na nga ang tunay na dahilan kung bakit umalis na nga siya dito nga sa Tier 1 noon, na kung titignan ayaw nga ni Alodia ng sugal na mag-sponsor nga dito sa kanilang organization. Bukod nga dyan kapatid, Boss Strike finally itinuro na nga ang dahilan kung bakit daw nag-alisan itong ang mga players ng Blacklist International na kagaya nga nitong nila Rene J, Edward, Coach MTB, Dexter at Yue. May sagot din dito nga sa mga sinabi ni Wise nung nakaraan na the boat is sinking kaya daw nawala na ang slot ng Blacklist International. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin ang mga dahilan kung bakit nga kapatid nawala nga ang slot ng Blacklist International para sa susunod na season, na kung saan finally ito ngang isa sa CEO ng Blacklist International na si Alodia ay nagsalita na nga kapatid. At kung titingnan nga, sinabi nga ni Alodia ay ginamit daw ang video niya without nga ng kanyang consent, dahilan kung bakit kung makakita daw ng ganyang mga video kapatid ay agad daw itong report at i-delete nga kung magkataon, na kung saan sa mga sinabi nga na yan ni Alodia mukhang ganyan nga ang nangyari nung nakaraan dito nga sa Blacklist International o ito ngang Tier 1 na kanilang ang organization, na kung saan ayaw nga ni Alodia kapatid na mag-promote nga ang kanilang organization ng mga sugal. Kaya baka yan nga yung tunay na dahilan kung bakit umalis na nga itong si Alodia dito nga yan sa Tier 1 nung nakaraan. Dahil alam naman natin kapatid na pumasok nga itong rivalry dito nga yan sa Tier 1 para nga makabuo na nga itong si Boss Strike ng kanyang pinapangarap na Dota 2, na kung saan hindi naman binigo ni Boss Strike ang kanyang sarili kapatid dahil ginawa niya nga itong Dota 2 kahit wala na nga itong sila Alodia dito nga sa Blacklist International dahil may nag-sponsor nga sa kanila na rivalry at alam naman natin na ang rivalry nga kapatid ay sugal yan. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, dilay nagsimula na nga ang kamalasan na nangyari na nga dito sa Blacklist International simula nga ng pasukin nila itong ang mga betting app, na kung saan doon na nga nag-umpisa rin na lisanin na nga ng mga players ang Blacklist International hanggang mapag-iwanan na nga ito sa mga nakalipas na season dahil ito nga sila Edward, Rene J, Yue, Coach MTB at Dexter kapatid ay lumipat na nga ng Aurora at simula nga nang mangyari ang bagay na yan, wala na ngang naging future pa itong Blacklist International. Ang malala pa nga niyan kapatid, iniwan na rin yan ng B-Wise na una na ngang umalis ang B-Wise kapatid dahil di umano the boat is sinking na raw ayon nga din dito kay Wise. Kaya naman nang dahil nga dyan ay masasabi talaga natin na sobrang laki talaga ng naging problema nitong ang koponan ng Blacklist International. Kaya naman napilitan na lamang sila kapatid na i-let go na nga ang kanilang slot dito nga sa MPL. Bukod doon, malaki-laki rin naman yung makukuha nilang kwarta dahil ibinenta nga nila ang kanilang slot dito nga sa mga kilalang mga big organization dito nga yan sa Dota 2.
2 na gusto ngang pasukin ito ngang MPLPH. Kaya naman ngayon din kapatid ay may sagot nga itong si Boss Strike patungkol sa bagay na yan. Na-interview kasi siya dito nga sa podcast nito ngang ni Wolf na kung saan nabanggit nga nitong ni Boss Strike na di umano si Boss Rada daw o yung ito nga yung team manager ng Blacklist International ang dahilan di umano kung bakit lumipat ang ilang mga players ng Blacklist International, na kung saan tinuro nga siya ni Boss Strike na dahilan nga ng paglipat ng mga players. Kaya naman nang dahil nga dyan, parang hindi nga tinatanggap ni Boss Strike yung mga naninisi nga sa kanya. Kaya naman nagturo na lamang ito kapatid at yan daw di umano ang dahilan kung bakit umalis na ang mga players ng Blacklist. Well, tandaan nga natin kapatid kung wala ngang rason itong mga players na yan para umalis dito sa Blacklist, hindi naman siguro aalis yan. Dahil syempre sila lamang ang tunay na nakakakita sa loob nga ng kanilang organization, which is hindi nga yan sinasa publiko. Sila lang talaga ang nakakaalam niyan. Sa tingin ko ay may tunay na rason talaga kung bakit umalis nga itong sila Renny J. Edward Yue, Coach MTB at ito nga ni Dexter. Pero syempre malalaman natin yan sa takdang oras. Sa ngayon nga kapatid, maganda naman yung ipinapakita nitong ang mga players ng Blacklist dito nga sa Aurora. Sa katunayan pa nga yan nung nakalipas na season, hindi ba't umabot sa pinakasukdulan ng Aurora kapatid at kamuntikan pa nga nila makuha ang kampyonato dahil lamang sa isang pagkakamali nila kapatid sa isang clash ay nabaliktad ngayon ng Onyx PH hanggang Onyx PH na nga ang tuluyang makakuha ng kampyonato. Isang lakad na lang sana kapatid ay magkakampyon na kaagad ito ngang Aurora, nakakabuo pa lamang. Marami nga sana silang mapapatunayan at baka hanggang ngayon ay dala-dala nga nila yung momentum sa bagay na yan kapatid kung sila ang nakakuha ng kampyonato. Gayon pa man, mamimiss din natin itong ang MPL team ng Blacklist International na sa ngayon ang focus na lamang ng Blacklist ay sa ibang mga esports games nga na kagaya ng HOK. At syempre nandito rin ang pagtatayo nga nila ng MLBB team dito nga sa women, na kung saan kapatid hindi pa rin naman nila inaalis ang kanilang ang MLBB team. Yun nga lang hindi na dito sa MPL dahil sobrang laki nga ng gastos ng Blacklist International at medyo palubog din ang kanilang ang mga sponsors kapatid. Hindi kagaya noong nandito pa nga itong V-Wise at ang ilang mga players ng Blacklist, palong-palo nga sa sponsors itong ang Blacklist noon. Kaya naman abangan na lamang natin kapatid ang mga susunod na yugto para dito sa Blacklist International sa pamumuno nga nitong ni Boss Strike. Ayon pa nga dito kay Boss Strike nung nakaraan kapatid ay di umano babalik daw sila dito sa MPLPH kung nasa tamang oras na nga yan. Kaya naman aasahan na lamang natin kapatid na makakuha ulit ng slot itong ang Blacklist sa mga susunod na season. Yan ay kung magtutuloy-tuloy nga itong tier 1 kapatid sa kanilang ang mga binabalak. Pero syempre may mga past issue pa nga itong tier 1. Sa katunayan pa nga yan, hindi ba't nung nakaraan ay nagpost nga itong si Maka GG na di umano hindi raw binabayaran ng tier 1 itong ang mga talents nila na tila'y nagrereklamo na nga ngayon. Kaya naman nung nakaraan nga kapatid ay atin ding nakita na itong ang si Maka GG ay nagpost nga dito sa kanyang social media account na tila'y may banta nga dito sa tier 1 na kapag hindi pa raw pinasahod itong ang mga talents nila kapatid may ibubulgar daw itong ang si Maka GG. Kumbaga kapatid, malaki talaga yung naging problema nitong ang tier 1 sa ngayon dahil yung inaasam-asam sana ng Blacklist na sasalba nga sa kanilang organization na Dota 2 team ay hindi nga naging successful dito nga sa Dota 2 na kung saan nasayang lamang itong ang pinuhunan itong ang
ni Boss Strike sa pagtayo niya nga ng kanyang pangarap na Dota 2 team dito nga sa esports. Pero syempre, alam naman natin, mag-isip nga itong si Boss Strike. Medyo malawak nga yan kapatid. Hindi lang naman focus ng Tier 1 itong ang MLBB. Iba-iba rin yan at nasa kanila yan. At inamin din naman ni Boss Strike kapatid na wala nga siyang ginastos na pera na nanggaling dito sa MLBB para maitayo nga ang kanyang Dota 2 team. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.